Purihin ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus. Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, ang ating morning devotion po ay magmumula po sa Door of Faith Changwa sa pangunguna ng Pastora Desiree Laracas under supervision of Pastora Neverisa Masaredo. Sa oras na ito ay tayo patuloy na dumako sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, awitan muna natin ng awiting pagsamba ang ating Panginoon. Awitin natin paggising sa umaga. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay, O Diyos. Pagising sa umaga, Panginoon, kayong aming naaalala. Ang kabutihan ninyo, ang pagpapala at biyaya ninyo, ang dakilang pag-ibig ninyo, Panginoon. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong makulang ng kapanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Minsan pangamla sa simula pag-ising sa umaga, O Diyos, naaalala kayo, Panginoon. Naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong makulang ng kapanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong makulang ng kapanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay, O Diyos, ang aming kalakasan ay nagmumula tanging sa inyo lamang, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, huwag ninyo kami kailanman pagkulangin ng kapangyarihan ninyo. Huwag ninyo kami kailanman pagkulangin ng inyong kabanalan, O Diyos. Huwag ninyo kailanman kami pagkulangin ng inyong presensya, O Diyos. Hallelujah, Ama. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita, dalangin namin, Panginoon, patuloy na pangunahan kami ng iyong banal na Santong Espiritu, O Diyos. Hayaan ninyo, Panginoon, na kayo ang kapangyarihan ninyo, Panginoon, ang iyong banal na Santong Espiritu, ang magpaunawa sa amin, Panginoon,
ng inyong mga salita. Ipaunawa ninyo sa amin, Panginoon, ang inyong mensahe sa umagang ito. At hayaan ninyo, Ama, ng bawat salita ninyo, O Diyos, ang mensahe ninyo sa umagang ito ay magbigay ng panibagong kalakasan, kasiglahan, at panibagong hamon sa buhay ng bawat isa sa amin bilang mga lingkod ninyo, Ama. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, tunay, Panginoon, walang ibang mapapurihan, madakil at maparangalan, kundi tanging kayo lamang. Hayaan ninyo na makita namin ang pagkilos ninyo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At ako, Panginoon, na inyong lingkod na gagamitin, Ama, ay patuloy na itago lamang ninyo sa inyong likuran, O Diyos. Hallelujah. Walang ibang maihayag sa umagang ito, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Hindi akong makita, kundi kayo, O Diyos. Ang kapangyarihan ninyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ang pagkilos ninyo, Ama. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy namin itinatagubilin sa inyong makapangyarihang mga kamay ang inyong gawain sa umagang ito. Anumang gawa ng kaaway, patuloy namin winawasak. Patuloy namin sinasaway sa pangalan ni Jesus. At tanging katagumpayan ninyo, Ama, ang siyang maihahayag sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo, luwalhatiin, dakilain. Tanging sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri. Ito po ang aming nagkakaisang samo, panalangin at pagpupuri sa natatanging pangalan, O Diyos, ng iyong anak na si Jesus, aming hari tagapagligtas. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay tayo darako sa patuloy pag-aaral ng banal at makapangyarihang salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat ng Job, sa aklat po ng Job, chapter 1, verse 20 to 21 po. Sa ikalawang pagkabanggit po, ang atin pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Job, chapter 1, verse 20 to 21. Atin pong basahin ang nasasaad sa salita ng Diyos. Sabi niya po dito sa verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kilala naman po natin ang bawat isa sa atin kung sino si Job. Makikita natin sa aklat ng Job chapter 1 verse 8, sabi niya dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ang Panginoon ang nagsasalita sa tekstong ito, sabi niya, tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Amen. Makita natin dito kung gaanong ipinagmamalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Sabi niya dito, siya ay lingkod na walang katulad sa daigdig, mabuti, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masama. Amen. Makita natin dito kung paanong kinalulugdan ng Panginoon ang buhay ni Job. Ngunit dumating sa punto na isang araw ay dumaan, at hindi lang isang araw, kundi matinding mahabang panahon, dumaan si Job sa matinding pagsubok ng kanyang buhay, dulot ng kaaway. At makita natin dito kung gaano nagnanasa ang kaaway na talagang subukin si Job. Amen po ba? Tignan natin sa verse 12. Sa aklat pa rin po ng Job chapter 1 verse 12. Sabi dito, sinabi ng bigyan ng kapahintulutan ng Panginoon si Satanas na subukin si Job. Sabi niya sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon gawin mo ng lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Sa ibang salin po, makikita natin, nakalagay doon, at umalis agad si Satanas sa harapan ni Yahweh. Diba? Makita natin doon yung word na agad. Kaya makita na talaga natin na na si Satanas, nandun yung talagang pagnanasa niya na talagang subukin lahat ng mga lingkod ng Panginoon para lamang nang sa ganun ay dagitin yung mga lingkod ng Panginoon mula sa kamay ng Diyos. Kaya nga makita natin sa unang Pedro chapter 5 verse 8, anong sabi ng salita ng Diyos? Sa aklat ng unang Pedro chapter 5 verse 8. Sabi doon ng Panginoon, sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Amen po ba? Sabi niya doon, parang leyong umaatungal at laging aali-aligid at laging naghahanap ng malalapa. Ganon ang kaaway, mga kapatid. Kaya anong sabi ng Panginoon, lagi tayong maging handa. Hindi tayo pwedeng maging, hindi tayo pwedeng maging kampante.
kundi sabi ng Panginoon, talagang maging lagi tayong handa. Dahil totoo mga kapatid, anytime, anywhere, pwedeng umatake ang kaaway. Anytime, anywhere, pwede tayong subukin ng kaaway. Amen po ba? Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat matakot sa kahit na anumang maaaring gawin ng kaaway. Anong sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7? Sabi niya dito, sapagkat ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Nasa atin na mga kapatid ang banal na espiritu. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat matakot sa kahit na anumang gawa ng kaaway o maaaring gawin ng kaaway. Lagi nating tatandaan na simula nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, wala nang kapangyarihan ang kaaway na maaari pang makagawa sa atin. Amen po ba? Oo, nandoon yung maaring dumanas tayo ng mga paghihirap, mga pagsubok, ngunit hindi ang mga bagay na iyon ang makasisira sa atin. Amen po ba? Anong sabi ng salita ng Diyos sa aklat po ng Roma? Sa aklat ng Roma po. Sabi niya doon, walang kahit na anumang gawa ng kaaway ang maaring makagawa sa atin. Amen po ba? Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa ating mga buhay. Kaya ngayon bilang mga lingkod ng Diyos na sinabihan ng Panginoon na huwag ka nang matakot, bagkus ay magtiwala tayo sa Panginoon. Ano yung dapat nating gawin? Amen po ba? Ang ating teksto, tulad ng ating teksto, sabi niya dito ang ating title sa umagang ito, the more the enemy roars, the louder we praise the Lord. Sabi niya, pangalawang pagkabanggit, the more the enemy roar, the louder we praise the Lord. Sa mga panahon na tayo'y sinusubok, sa mga panahon na gumagawa ang kaaway sa ating mga buhay, hindi tayo dapat na matakot. Bagkus sa mga panahon na yon, higit tayong dapat na magpuri at sumamba sa Panginoon. Dahil mga kapatid, totoo, wala nang gawa ng kaaway ang maaari pang makapaminsala sa atin. Wala na, sapagkat tayo ay nasa kamay na ng ating dakilang Diyos. At kahit na anumang bagay na nasa kamay na ng ating makapangyarihang Panginoon, wala nang gawa ng kaaway o kapangyarihan ng kaaway ang maaari pang makaagaw sa atin mula sa Panginoon. Libang tayo mismo ang umalis sa kamay ng Panginoon. Libang tayo mismo, mga kapatid, ang sumuko. Libang tayo mismo ang magbigay ng kapahintulutan sa kaaway na tayo'y sirain. Kaya naman mga kapatid, sa mga panahon na iyon, higit tayong magpuri sa Panginoon. Higit tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? At kung pansinin natin, no, nakakalungkot na bagay sa mga panahon na ito, na kapag may maraming tao, yung mga dumaranas ng mga pagsubok, na imbis na lumapit sa Panginoon, imbis na higit na tumakbo sa Panginoon sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng kabibigatan, sa panahon na sila ay wasak, ay higit na ginagawa nila, lumalayo sila sa Panginoon. Hindi nila alam kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Ngunit tayo mga kapatid na binigyan na ng kaunawaan ng Panginoon, lagi nating tatandaan na sa mga panahon na iyon, higit tayong lumapit sa Panginoon dahil wala naman tayong ibang maaring takbuhan kundi ang Panginoon. Wala naman tayong ibang maaring kunan ng comfort, kunan ng kalakasan. Wala namang ibang maaring makapagbuo sa atin kundi tanging ang Panginoon lamang. At kung lalayo tayo sa Kanya, saan tayo pupunta? Wala mga kapatid. Walang ibang mabuting kalalagayan at walang ibang mabuting maaaring puntahan. Higit lalo tayong mga lingkod ng Panginoon kundi tanging ang Diyos lamang. Tanging ang Panginoon lamang. Ngayon, ano ba yung pagsamba na sinasabi natin na maaari nating gawin para sa Panginoon? Sa panahon na iyon, ng mga pagsubok at suliranin, paano tayong higit na sasamba sa Panginoon? Unang-una sa lahat, mga kapatid, sa pamagitan ng pag-awit, ng mga awiting pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Yung praise and worship to the Lord, mga kapatid. The more na gumagawa ang kaaway sa atin, the more tayo na magpuri, umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa araw ng linggo, ngayon, sa araw na ito, kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok sa liranin, higit tayong dumalo sa gawain ng Panginoon, higit nating nasain na pumunta sa gawain ng Panginoon at umawit ng mga awiting pagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Tingnan natin sa aklat ng 2 Kronika, chapter 20, verse 23. Sa aklat ng 2 Kronika, chapter 20, verse 23.
Sabi niya dito, kung ano ang ginawa ng mga lingkod ng Panginoon nang sila ay nasa kalagitnaan ng digmaan. Sa aklat ng ikalawang Kronika, chapter 20, verse 20 to 23. Sabi niya dito, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos na ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanya kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Amen po ba? Doon sa panahon ng digmaan, na kung saan normally, kung tutuusin sa mga sundalo, sa mga warriors, di ba? Sa mga panahon, ang dapat na ginagawa nila, nakikipag-espadahan, nakikipag-patayan, pero ang mga lingkod ng Panginoon, anong ginawa? Iniuna nila sa kanilang hukbo yung mga awit. Inuna nila sa kanilang mga hukbo yung mga umaawit ng mga awiting pagpupuri sa Panginoon. At banda-banda doon, anong nangyari? Nang marinig ng mga kaaway ang pag-aawitan ng mga lingkod ng Panginoon, sila mismo nagpatayan. Yung mga kaaway mismo, sila mismo yung mga nagpatayan at wala nang ibang ginawa. Yung mga lingkod ng Panginoon, amen po ba? Ni hindi na sila humawak ng espada, ni hindi na nila kinailangan pa na makipag-espadahan. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Nagpuri lamang sila sa Panginoon. Mga kapatid, wag nating i-underestimate kung ano ang bagay na maaring mangyari kapag tayo'y nagpupuri sa Panginoon. Dahil ang pinapupurihan natin ay ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, at iyon ang higit na nais ng Panginoon. Yung lagi tayong magpuri sa Kanya. At kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, ayaw niya na gumagawa ang kaaway sa atin. Ayaw niya na merong mga gawa ng kaaway na umiistorbo sa atin sa pagpupuri at pakikipagkanig sa Panginoon. Mga kapatid, sa mga panahon na iyon, ipagkatiwala natin yung mga sitwasyon at kalalagayan natin sa Panginoon at anong higit natin gawin, higit tayong magpuri sa Panginoon. Pangalawang bagay, sa pananalangin at sa pakikiniig sa Panginoon. Sa mga panahon na iyon, amen po ba, sa mga panahon ng mga suliranin, problema, sitwasyon at kalalagayan natin, makasasamba tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at pakikipagkaniig sa Panginoon. Tignan natin sa unang Samuel chapter 1 verse 9 to 18. Amen po ba? Unang Samuel chapter 1. Verse 9 to 18. Kung babasahin po natin ito po ay patungkol kay Ana, na kung saan sa mga panahon na iyon na talagang desperado siya na magkaroon ng anak, talagang lumuluhod siya sa Panginoon, humihingi siya sa Panginoon. Amen po ba? Wala siyang ibang ginawa kundi yung lumapit lamang sa Panginoon, makipagkaniig sa Panginoon, sabihin sa Panginoon lahat ng mga bagay na nararamdaman niya. Kaya nga tingnan natin dito, sabi niya dito sa verse 15, jump po tayo sa verse 15, sabi niya dito, sa unang Samuel po, chapter 1, verse 15, sabi niya dito, hindi po ako lasing, sabi niya sa paring si Eli, sabi niya, hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipinatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. So verse 18, sabi niya, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Amen po ba mga kapatid, sa mga panahon na yon, na mga humaharap tayo sa mga sitwasyon at kalalagayan, higit tayo na manalangin sa Panginoon, higit tayong makipagkanig sa Panginoon. Ano mang ating hinaing, ano mang bagay na ating sasabihin, hindi rin giniyon ng Panginoon mga kapatid.
Di rin ginayon ng Panginoon. At sabi niya sa verse 18, nang siya ay bumalik, si Ana ay bumalik sa kanila, sabi niya, kumaing wala ng bigat ang kanyang kalooban. Sa mga panahon na yun, kapag ibinigay natin sa Panginoon yung mga alalahanin natin, kapag idinulog natin ito sa Panginoon, mga kapatid, ipapanatag ng Panginoon ang ating mga puso, papayapain niya ang ating mga kalooban. Amen po ba? Kaya sa mga panahon na yun, sambahin natin ang Panginoon. Kung hindi natin kayang umawit ng mga awiting pagpupuri sa Kanya, manalangin tayo sa Diyos. At hindi na natin kailangan pang magsabi ng marami pang mga salita. Basta dumulog lang tayo sa Panginoon. Mga kapatid, minsan yung luha lang natin, kahit yung luha lang natin, unawa na yun ng Panginoon. Alam na yun ng Panginoon. Kaya kapag hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin, kapag hindi na natin alam kung paano pa ba tayo magpupuri sa Panginoon, gawin natin, lumapit tayo sa Panginoon. Makipagkanig tayo sa ating Diyos na buhay. Manalangin tayo ng taimtim sa ating Panginoon. Pangatlong bagay na pagsamba at pagpupuri sa Panginoon sa mga panahon na tayo sinusubok, higit tayong gumawa at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa aklat ng Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Sa aklat ng Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Sabi niya doon, aklat ng Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito. Ito ay yung nagbigay ng panukala o ng kautosan si Haring Nebukadnezar sa mga taga-Hudyo. At hindi sumunod si Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi niya dito, sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo, hindi ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Verse 16, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Amen. Sa panahon na iyon na kung saan, life threat na yung kinakaharap ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ito, kumbaga sa matinding pagsubok na ito sa buhay ng isang lingkod. Bakit? Kasi buhay na ito buhay na yung kapalit. Amen po ba? Pero sa panahon na iyon, higit nilang sinunod ang kalooban ng Panginoon. Higit silang tumayo sa kanilang pananampalataya. Ano sabi nila? Hindi kami sasamba sa rebulto na ipinatayo ninyo, sapagkat ililigtas sila ng Panginoon. At isang bagay pa na nakita natin na talaga namang matindi, sabi nila doon, at kahit hindi pa sila iligtas ng Panginoon, hindi pa rin sila sasamba sa rebulto. Amen po ba mga kapatid? Magkaroon tayo ng ganong klase ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, na kahit dumating sa punto na kahit hindi pa gawin ng Panginoon kung ano yung inaasahan natin, ngunit kahit kailan mga kapatid, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Alam natin yan, kahit kailan, sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na tapat. Ngayon, ano yung nangyari? Tingnan natin, tuloy natin sa Daniel chapter 3, verse 22. Sabi niya doon, dahil sa 23 hanggang sa mga sumusunod, sabi niya doon, dahil sa mahigpit na utos ng hari sa napinatindi ang init ng pugon, lumabas ang apoy. Kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. 23, samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig sa Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot nila sa verse 25, bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak
ng Diyos. Amen po ba? Makita natin mga kapatid, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi sila binigo ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, doon natin higit na makikita yung pagpapala ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa kabila ng mga sitwasyon at kalalagayan natin, doon higit nating makikita mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi na tayo dapat na matakot pa sa maaaring gawin ng kaaway. Bagkus sa mga panahon na yon, kung tayo ay may problema, sa ngayon, higit tayo na dumalo sa gawain ng Panginoon. Lalo na ngayong linggo, mga kapatid, sa araw na ito, na kung saan sama-sama tayong sasambat magpupuri sa Panginoon. Kung tayo ay mayroong sakit at karamdaman, higit tayong magpuri sa Panginoon. Kung mayroon tayong kalungkutan, higit nating itaas ang ating mga kamay sa Kanya. Kung tayo ay may kabibigatan, iluhod natin sa Kanyang paanan ang lahat ng kabibigatan na iyon. At lagi nating tatandaan, hindi ang kahit na anumang sitwasyon natin sa oras na ito, sa mga panahon na ito at sa puntong ito, ang siyang maaring makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Hindi mga kapatid, libang tayo na lang mismo ang gumawa nito. Libang tayo na lang mismo ang humiwalay sa Panginoon. Ngunit kahit kailan, walang kapangyarihan ng ating kalalagayan para ihiwalay tayo sa kapangyarihan at sa dakilang kamay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang hamon sa buhay ng bawat isa, sa panahon na tayo dumaranas ng sitwasyon at kalalagayan, lagi nating tatandaan yung mga bagay na ito. Lagi nating tatandaan na higit tayong magpuri sa Panginoon. The more na naririnig natin at nakikita natin na gumagawa ang kaaway sa ating mga buhay, higit tayong magpuri sa Panginoon, higit nating lakasan yung mga pagpupuri natin sa Panginoon, higit tayong dumulog sa Panginoon, at higit nating gawin kung ano yung kalooban ng ating Diyos na buhay. At doon makikita natin kung paano tayong pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen po ba? Purihin ang ating Diyos na buhay. Ito lamang ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Naway napalakas tayo ng bawat salita ng ating Panginoon, napalakas tayo ng mga paalaala ng ating Diyos na buhay. Ay patuloy na dumako sa pananalangin bilang pangwakas at patuloy nating pakaselyuhan ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong dakil at makapangyarihang pangalan. Purihin kayo magpakailan-kailan pa man. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalaala sa amin ng kung ano ba yung mga bagay na dapat naming gawin kapag kami dumarating sa mga sitwasyon at kalalagayan na hindi ka nais-nais. Kapag kami ay nasa kalagitnaan ng problema, kalungkutan, O Diyos, ano yung dapat naming gawin, Panginoon? At ito, O Diyos, ang inyong ipinaalaala sa amin, na higit dapat kaming magpuri sa inyo, higit dapat kaming madumulog sa inyo, at higit kaming dapat na sumunod sa inyo, sapagkat ito naman, Panginoon, ang inyong dakilang kalooban para sa amin. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, sa inyong mga lingkod na nakarinig at patuloy pang makakarinig ng inyong mga salita sa oras na ito. Dalangin ko, Ama, patuloy nawa ipatong ninyo ang inyong makapangyarihang kamay sa buhay ng bawat isa. Sa mga lingkod ninyo, Panginoon, na dumaranas ng sitwasyon at kalalagayan, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, patuloy ninyong ipakita sa kanila ang inyong mga kamay na gumagawa at kumikilos sa kanilang mga buhay. Patuloy ninyong ipaalala, Panginoon, na hindi sila nag-iisa, bagkus ay kasama nila kayo sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng pagkakataon, sapagkat kayo ay Diyos na tapat at kahit kailan, hindi ninyo kami iniwan ni pinabayaan man. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat salita ninyo na naipahayag sa umagang ito. Ito, Panginoon, na hindi lamang namin marinig, kundi, Panginoon, patuloy naming mabaon hanggang sa aming patuloy na paglakad bilang mga lingkod ninyo, Ama. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa buong maghapon na ito, Lord God, kahit na anumang bagay ang gawin ng kaaway, Panginoon, hallelujah, ay paalala ninyo sa amin, O Diyos, yung mga salita ninyo sa umagang ito. Hallelujah. Hayaan ninyo, O Lord God, na ang buhay ng bawat isa
ay patuloy, Panginoon, na maging isang handog na buhay, kasiyasi at kalugod-lugod sa inyong sa harapan, Panginoon. Hallelujah. Isang handog, Panginoon, na walang ibang ginagawa, Panginoon, at binibigay sa inyo, kundi tanging pagpupuri at pagsamba lamang. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain ninyo ang buhay ng bawat isa, patuloy na palakasin, gabayan, Panginoon, sa aming patuloy na paglakad, sa aming buhay pananampalataya at sa aming paglilingkod sa inyo, Ama. Panginoon, patuloy din po namin itinataas sa inyo, hallelujah, ang aming mga tagapanguna na patuloy na ginagamit ninyo upang kami patuloy na hubugin. Dalangin namin, O Lord God, patuloy pagpalain ninyo ang buhay ng bawat isa. Hayaan ninyo, Panginoon, ang iyong banal na santong Espiritu at kapangyarihan ang siyang patuloy na pumuno sa kanila at manguno sa kanila. Hallelujah. Pagpalain ninyo sila, O Diyos. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong gawain sa amang dako, Panginoon, ng mundo na kung saan naroroon ang inyong mga lingkod nagkakatipon, Panginoon, upang patuloy na sambahin kayo, luwalhatiin at dakilain kayo. Ama, dalangin namin, hayaan ninyo, Panginoon, na bumaba ang inyong banal na santong Espiritu sa aming mga kalagitnaan at maranasan namin ang inyong dakilang presensya. Hallelujah, na siyang patuloy na magbibigay ng panibagong kalakasan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, patuloy namin kayong makaniig. Higit pa, Panginoon, na mensahe ninyo at higit pa, Panginoon, na pangungusap ninyo ang marinig ng buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam namin, Panginoon, pinagtagumpay na ninyo kami at patuloy pang pagtatagumpayin sa kahit na anumang sitwasyon at kalalagayan na aming kakaharapin, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay tunay Diyos na buhay, Diyos na dakila at Diyos na makapangyarihan. At dahil kayo nagtagumpay na, kami pinagtagumpay na rin ninyo, Ama. Salamat, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Luwalhatiin, dakilain. Dalangin namin, Ama, ang inyong gawain, Panginoon, sa gabing ito ay patuloy na pakasalyuhan ninyo ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat salita ninyo, Panginoon, pagpapalan na nagmumula sa inyo na aming natanggap ay hindi maagaw ng kaaway. Bagkus, Panginoon, ito ay patuloy na maitanim sa aming mga puso. Hallelujah. Tumubo at lumago at mamunga sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Minsan pa, O Lord God, tanggapin ninyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, pagdakilat, pasasalamat at pagpupuri. Ito po, Panginoon, ang aming nagkakaisang samo, panalangin, pagsamba sa natatanging pangalan, O Diyos, ng iyong anak na si Jesus, aming hari tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Muli isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. God bless you all po. To God be all the glory.